Morning guys! Dito na tayo sa ating public market or wet market. Daming sariwang isda guys. Oh, sarap. Oh, may pusit na. Malambot lang. Sarap yung adobo ma'am, no? Tingin tayo ng pangalawang opinion. Wow. Na-burn na rin natin yung ating calories kanina na nakain. Salamat Lord. Morning guys! Dito na tayo sa ating public market or wet market. Bibili ako ng sariwang pusit. Nag-crave ako sa pusit guys. Pero hindi pa ito yung yung iluluto natin para kay Ani. Mag-aadobong pusit tayo. Sana meron tayo makita. Daming sariwang isda guys. Oh, sarap. Pero pusit yung hanap natin. Oh, may pusit na. Magkano po kilo na pusit? 300 po. Malambot lang. Sarap yung adobo ma'am, no? Uy. So 300 lang yung kilo. Oh, sariwang sariwa. Guys, ito na yung pusit natin. Yan. Bumili ako ng isa't kalahating kilo para tigka kalahating kilo kami tatlo. Lagay na natin sa box. Yan. So, sulit na yung ating ulam for today. Yan. So, tapos na tayo makapamili. Uwi naman na tayo sa bahay para makapagluto. May konti akong problema regarding kay brownie. So, nandito tayo sa shop ngayon. Dito lang din sa Puerto Princesa. So, papacheck natin yung sa kanyang bushing kasi sa pinion. Dito po yan sa may gulong. Is medyo maluwag. So, kailangan ko siyang paayos para at least sa mga biyahe natin. So, sunod na araw ay safe tayo. Mag-aantay ng mga mekaniko para mag-ayos. Yan lang, ang dami. Ayan o, punong-puno. Hanggang doon, punong-puno. Ang dami lang customer. So yun guys, nagkaroon na tayo ng slot. Pwede natin ilagay sa sakyan natin. There we go. Okay, thank you Lord. Awa ng Diyos, meron na pakante. Ang sit nila. Ayan, nandun sa ilalim yung kanyang problema. So mamaya iaangat dito ni Kuya para makita natin. Kawawa naman kasi si Brownie pag iwanan natin siyang sira. So kailangan bago tayo umalis, na safe na ayos natin siya kaysa lumala. Hindi natin maiwasan niya pag ginagamit natin. So mamaya iaangat na natin to para makita natin yung kung ano talaga yung pinaka-problema. Ayan, maigi na safe tayo. Ito dito. Pwede tayong ayan, yan yung problema guys dito. Duck and pinion niya. So baka maluwag lang. Sana maluwag lang. Kasi nga bago pa naman siya. So, sabi kasi sa kami ng shop guys, palitan tao. Tingin tayo ng pangalawang opinion. So sabi ni bossing wala daw problema. Wala bossing ha, 100% ha? Opo. Thank you. Mas maganda nang tanungin natin sa sa expert. Kesa naman magdunong-dunungan tayo guys, no? Ay, thank you Lord. Salamat Lord. Walang problema guys. Pwede natin dito ba? Thank you. O, akala ko malaking problema guys. Wala naman guys. Pero check pa rin ni Kuya yung iba. Ay, salamat.
Walang gumagalaw? Good, 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 good. Wala daw gumagalaw guys. Ano kaya nangyari yun? Thank you Lord pa rin, no? Salamat, salamat. So, sorry guys, maingay guys. Talagang maraming ginagawa. So ayun, pwede na tayo umuwi. Pero magbabayad muna tayo ng walang service fee. So guys, wala silang bariya guys. So dahil nga chinek nila ng maganda yung sasakyan at wala namang problema, so magpapabariya muna ako. Ako na muna yung mag-a-adjust kasi nga busy sila. So ayan mga kabayan, bago tayo makapabariya, kailangan muna natin bumili. So bumili na rin ako ng ilang sangkap para meron tayong pambayad doon. Ngayon pabalik na tayo dito sa shop. Salamat dito sa shop na to. Mabait yung kanilang mga empleyado. Ayan guys, so kaalis lang natin. Ang dami na naman dumating mga pampasayerong van dito na naghahatid ng mga turista papunta sa ating mga lokasyon na magagandang beach dito sa Palawan. Uwi na. Thank you Lord. So ayun mga kabayan, welcome back po sa ating maliit na bahay kubo dito sa Palawan. So nagluluto po ako ngayon ng ng pusit, o adobong pusit. Ayan. So ito po yung ating adobong pusit na magiging tanghalian ngayon. So pasensya na po, hindi natin napakita kung paano ko niluto. But anyway, madali lang po siyang lutuin, parang adobong manok lang din naman po. So ngayon ay dadagdag ko na lang itong bell pepper at saka yung siling haba para maging colorful siya. Ayan. Yan. Alright. So mix lang natin ito. Binili ko nga pala ito kaninang umaga. So maagang maaga pa. So nakachamba tayo ng fresh na fresh sa palengke. Konti na lang ito guys. Makakain na tayo. Talagang nagutom ako. Medyo natagalan tayo sa pag-aantay doon sa sa ating pagpapa-check up kay Bruno or sa ating pickup truck guys, kasi nga mas gusto ko yung save na bumiyahe kaysa naman hindi, di ba? Last time kasi pinapalitan ko siya ng gulong kasi napudpud na yung gulong ni Brownie. So ayun, na-find out nila na medyo daw maluwag yung kanyang yung kanyang steering pinion, yung nagduduktong niya sa gulong guys sa harapan para lumiko sa kanan at saka sa kaliwa. So nagpa second opinion ako, pumunta ako sa kabilang shop, pinatingnan ko ulit para ma-sure ba na talagang bang sira or hindi. So yun, awa ng Diyos, yung chinek nila, wala naman daw. So ayun, medyo tayo, natuwa kasi nga hindi na tayo magagastusan. Kung hindi, butas na naman yung ating bulsa. And actually, ang mahalaga niyan talaga is yung safety natin sa daan. Pag nagbabiyahe tayo, lalo na't nag-request si Annie na magluto daw ako ng pusit or inihaw ng pusit by the beach. So kailangan kong bumiyahe ng medyo malayo away from the city para makapunta sa magandang spot. Well guys, okay na itong ating adobong pusit. Para makakain na tayo mga kabayan. Gutom na tayo. Ayan. Wow. Saktong-sakto. Yun. Lagyan natin ng konting garnish para mas maganda yung presentation. Ayan. Onion spring. Okay. Tapos yung ating fried garlic. Yun. Diba? Mas mukha siyang presentable. Yan. Okay. So, tapos na yung ating adobong pusit guys. Tara, pagsaluhan natin. Tigiman time. So, tara mga kabayan. At pagsaluhan natin tong ating munting adobong pusit. So, sila nanay ay kumain na rin. Galing ng simbahan si nanay. So, ayun, sabi niya, marami daw siya nakain sa simbahan kasama ng mga bata. So, tayo na lang ulit ang kakain. So, yung tira nito mamaya, kung gusto niyang kumain, kukuha lang siya mamaya. So, ayan. Lord, maraming salamat po. And bago lahat, mag-pray muna tayo. Son, Holy Spirit, Amen. Lord God, thank you po ulit sa pagkain na nasa harapan natin. Maraming salamat po sa mga biyaya at lakas na binibigay niyo sa amin. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Nga pala itong pusit guys ay talagang lapitin ito ng mga langaw guys. Kasi nga medyo siya. Alam niyo na yung fishy. Malakas yung amoy sa mga langaw. So kailangan natin dalian habang mainit pa. Thank you Lord. First bite muna tayo. Wow. Mainit pa. Sobrang nakakamiss yung mga seafood sa Palawan or dito sa Pilipinas. Wow. Wala akong masabi. Sobrang lambot at malasa. Yun man talaga.
Pasintabi po sa mga hindi kumakain. Sorry po. Sobrang lasa. Sarap ng kanyang sauce. Tik na tik. Kaya ng sili. Tsaka napakasarap magkamay. Wow. Amen. Susunod naman na lulutuin natin ay inihaw na pusit. So mas malaki dito. Sobrang sarap. Sulit yung pagod natin sa araw na to. And sigurado pag napanood to ni Ani, maglalawa yun. Wow. Guys, iniwan ko siya maliliit para mas madaling kainan. Lulubos-lubusin ko na talaga itong pagkain ng mga seafood dito. Kasi nga pagbalik natin ng Germany, puro frozen food tayo ulit. Sa mga seafood kasi nga malayo sila sa dagat. So minimal lang yung mga isda na mabibili natin sa kanilang mga mga supermarket. Meron din naman mga ganito pero naka-process na. Matanggal na yung ulo, laman na lang. Nakatikim din ako once pero okay din naman. Ngunit iba nga lang talaga yung fresh. Sa totoo lang. Katulad nito. Bagong hango sa bangka. Tapos diniliver sa palengke. Pag inagahan mo, maabutan mo talaga na fresh. Ganito. Ganyan pinagsasaluan natin. Wow. Masarap din ito kabayan. May may gata. Adobo sa gata na pusit. Ang paborito ko sa maliliit na pusit na to, yung may ata. Ito, yung ink niya. Squid ink. Yan. Mas malasa siya. Ang gusto ko kasi sa sa adobong pusit guys, yung may pagka-fishy siya. Alam mo yun, nag-aaway yung yung sarap tsaka yung konting langsa-langsa lang. Yung konti lang. Grabe. Why tamasay? Sarap. Kain po tayo, sorry. Talaga na-miss ko lang itong pusit. At alam ko yung mga nasa abroad ay takam na makakatikim ng mga kaiwang isda o seafood sa probinsya ng Pilipinas. Wow. Sauce kinuha. Masabor. Sa Kuinin pa. Dialect namin dito masabor. O sa Kapampangan, manya pa. My goodness. Sauce. Natin ng sauce. Guys, natin dyan. Comment kayo mga kabayan kung anong gusto nyo lutuin ko na seafood. So, sa karne pass muna tayo. Or pwede rin siguro pero paminsan lang. Pero sa ngayon, gusto ko talaga mga seafood. So, tingin ko sa susunod na vlog natin, habang nandito tayo, magluluto ako ng seafood kare-kare. Gusto niyo ba yun? Nung sa hotel pa ako nagtatrabaho dito sa Palawan, or restaurant sa hotel, na grabe, ang galing ng chef magluto ng seafood kare-kare. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Ibang klase yan. Chef Robert Peña. Shoutout kay Chef Robert Peña, napakabait. Sarap. Naku. Kailangan natin tumakbo mamayang gabi. Kailangan natin tunawin tong ating carbohydrate kanin. Wow. Tubig.
Si Ani naman, tsaka si Ella ang paborito sa puset or lutong puset ay calamares at tsaka inihaw na puset or stuffed squid. Gusto niya yan. Lalo si Ani. Noong nandito pa sila Ani, pati sila Ella, tuwing mag-outing kami, lagi kong hinahanap sa palengke ay yung pusit. Kasi nga, gustong-gusto ni Ani na magluto ako ng inihaw na pusit. Tinanong ko siya minsan, sabi ko, hindi ka ba nagsasawa sa pusit? Sabi niya, hindi naman. Masarap kasi, lalo yung giant squid rings na niluto namin guys, yung calamares. Grabe, sarap na sarap siya. Parang ganito. Sorry guys, talaga na-miss ko lang talaga itong pusit. O adobong pusit. Sarap din ang luto talaga ng bell pepper pag half cook lang. Lasang-lasa mo siya. Wow. Marami na yata akong ata-ata pati kanin sa bunganga. Yummy Lord, maraming salamat po. At biniyayaan mo kami ng napakaraming seafood dito sa Palawan. Bless na bless ang Palawan guys pagdating sa seafood. Hindi lang sa mga beach or hindi lang sa mga magagandang beach or river, kundi sa lamang dagat din. Sobrang pinagpala. Kaya nga binansagan yung Palawan ng the last frontier guys. So dapat pangalagaan talaga namin or natin yung ating kalikasan guys. Hindi lang dito sa Palawan, pati na sa ibang lugar. Siguro last na to, pero di ko masabi, mamaya pag off ng camera baka kumain pa ako. Sobrang sarap guys. Tubig. Okay lang kumain ng marami, basta wag natin kalilimutan mag-ehersisyo para matunay yung mga excess cholesterol natin na hindi na natin kailangan sa katawan. So mga kabayan, ilang subo na lang to. Titigilan ko na talaga, promise. Nandiyan na yung mga kaibigan natin langaw. So, sakto, tapos na tayo. Lord, maraming salamat po. Thank you so much po. Oo, ang dami nagja-jogging. Ayan, papunta po tayo sa ating sports complex dito sa Puerto Princesa. Ayan. So ito, may gym dito. Iba't ibang palaruan na nandyan. May boxing, volleyball, basketball, badminton. Ayan. Tapos yan yung ating fountain. So dito kami madalas nila Ella dati. Ayan, sa gilid. So ngayon, maghanap lang tayo ng mga parkingan. And then, baba na tayo. Okay, nandito na tayo. Thank you Lord. Katulad nga ng sinabi ko guys, kung marami tayong nakain, dapat sabayan natin ang exercise pagtapos kumain. So doon tayo pupunta. Diyan naman meron diyang volleyball court. Halos karamihan na pumupunta dito ay dito sa part na to ay mga nag-i-ehersisyo or nag-exercise. So, kalimitan dyan mga estudyante. Yan. Doon kasi school na, yung Palawan State University. Kaya lang gabi na, medyo malayo nandun sa unahan. Kaya hindi natin mapakita sa inyo. So ito lang sports complex mamaya. Bigay tayo ng konting view. So, tawid muna tayo. Yun yung fountain. Paborito ni Anit Ella. Ani Timmy. Yan, look. Ella on Timmy. Ane, see? Oh, maganda. Hopefully sa December makabalik kayo dyan at makalaro kayo. So yan ang sports complex natin. Pasok tayo dyan. So guys, finally na-burn na rin natin yung ating calories kanina na nakain. Salamat Lord. By the way, so nga pala yung ating pangalan,
ng ating sports complex. Ayan, Ramon B. Mitra Jr. Sports Complex. So guys, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panunood. And see you in our next vlog. Bye bye.